Sa ating tagapagpakilala, sa ating pong Dean R.D. Gloria, ang ponente ng programa ngayong gabi nito. Sa ating mga Vice Chancellor, lalo na Vice Chancellor ng Finance. Baka may maligaya sa inyo. Kasi ako, alam nyo, chismoso ako. I'm not in the liberty to say such, but I'm looking forward and I'm happy kapag masaya yung mga kasamahan nating tagapaglingkod sa mga pamayan. You create such environment in the workplace. I think the office itself will be more far efficient in delivering services. Sa ating pong PGH Deputy Director Rina Belman, at magaling at dahil sa inyo, taga UP Manila, sa ginawa ninyo, at alam ko ni Chancellor, meron kayo isang produkto na siya namang aking nabalitaan at nakapagbigay na ng pruweba sa Bataan at Zambales. And with that proof of the products of UP PGH, UP Manila, and that thing is now being utilized by your city government through Manila Health Department. I'm happy and proud para sa inyong liderato, Chancellor Michael P. Thank you. At ang I think pinakamagandang Vice Mayor ko sa buong Pilipinas. Maganda na, masipag pa ang aking partner, Vice Mayor Ching Atienza. Sa mga doktor, guro, dean, teaching and non-teaching members of the UP Manila, and our partner in delivering basic services through healthcare, PGH. Ay maraming salamat po dahil inimbitahan mo kami ni Ching. I always wanted to go around the city, one way or another, learning day to day also on current situation. But tonight, liliwanag na muli siguro ang Maynila. Not literally because of the lighting trees. As you already know, while we are economically challenged in the entire country and maybe some countries of the world, your city government grew at net 10%. New businesses in the city in a short period of time because of our policy bringing back the old, I don't know, bisan yung old hindi maganda eh, but also yung old bisan maganda rin. The old system that we created in 2019 and 2022, that brought us growth at double-digit growth. The numbers don't lie. Sabi nga, di ba? Math is math. Math is a perfect science, sort of saying. But I'm happy to share it to you simply because it will provide more jobs and opportunity for our fellow Manileños and even, in fact, other individuals in other cities. So, mukhang liliwanag na muli at sisikat na muli ang araw sa lungsod ng Maynila come 2026. Now, having said that, let's go back to the topic of why are we here? Why are we making such an event or simple actuation and lighting a tree? This is mga minana, kultura, kaugalian at paniniwala. Kaya tayo naririto. At isa diyan ang kalulugan ng Pasko, na higit nga lang ng mga chancellor niya kasi parang mga nanay ko na lang sila. Ng ating mga nakatatanda, no, ang Pasko ay dalawa ang layunin.
Although, dapat naman ginagawa natin araw-araw, but yung Pasko kasi, it reminds us to yung dalawang bagay. Magbigayan at magmahalan. O yun na yung sinabi ng mga matatanda natin, di ba? O ang Pasko ay pagbibigayan. Kaya pagkagaling pa kayo ng jowa nyo, magbigayan na kayo, magpating na kayo. O magbigay kayo ng inyong konting, baka may sobra ng kaunti. But, ang gusto kong mensahe is yung pangalawa. Yung pagmamahal. You know, the situation of our country, the situation of our government created so much hate, so much anger within ourselves. And to the point that we start hating our friends because they belong to somebody else. Or they belong to a particular group even though hindi naman sila kasapakat doon sa mga nangyari. But that kind of hate created an animosity among each other. We, as fellow Filipinos. Now my question is, why? Why we should hate each other? Because of different political beliefs, or maybe hindi sumang-ayon sa iyo, or maybe nagdi-disagree. So I hope this Christmas should remind ourselves the way our forefathers, parents, to give love on Christmas. Understand? Yes, I want them to be accountable. I want them to face the consequences of their actions or face the music, ika nga. But yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa isa't isa, pagmamahal sa pamayanan, yun huwag natin ilalayo. Sana yun ang maging tiklop ng taong 2025. Kapwa patawad. At ipairal natin ang pang-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Doon man lamang lumamang tayo. Dahil pagka nangyari, if we wish for leadership, any form, not particular office, if we wish the leadership of the office to fail, tayo rin ang magkikita-kita sa finance. So we must come together, unify ourselves, and continue to hope that 2026 will be a better year for every Filipino, for every organization, for everyone, and especially yung mga nasa loob doon. Medyo may masamang sitwasyon. And sana'y patuloy silang gabayan ng Panginoon Diyos at gumaling sila sa lalong madaling panahon. So, I hope huwag natin makaligtaan. Pilipino ka, Pilipino ka, Pilipino ka, Pilipino ako. Pilipino tayo lahat. Maging diwa sana ng Pasko ito sa bawat Pilipino sa buong bansa for 2000. And let's continue to pray that God will look into us to give us a brighter future, brighter days for 2026. Muli, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Manila, God first. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno. Meron po nagbabagang balita dito sa harap. Taon-taon, meron din tayong tradisyon. Nagpa-announce tayo ng pangano. Bihira na, or first time na mayor ang mag-announce nito. Nainggit naman ako, sana magawa ko dito sa mga taga-City Hall. But I'm happy and honored, and thank you, thank you, to inform you, as I have said, kanina lang, kasasabi ko nga lang kanina, government is not perfect, but there must
And now your government will give medical allowance, 7,000 pesos. Grocery allowance, 11,000 pesos. Paldo yung mga taga-UP sa kapit-G's. Sana po. Performance enhancement incentive, 5,000 pesos. CNA, 30,000 pesos. Ang kaloob ng liderato ng inyong ahensya at ng national government is total of 53,000 pesos. Maraming salamat, Mayor. Ayan na nga po, at maagang dumating ang Pasko sa UP Manila. Muli, maraming salamat po, Mayor Isko, sa inyong mensahe ng pag-asa, pag-iligayan, at pagkakaisa na talaga namang dinama at natanggap ng ating community dito sa UP Manila. At kinagaganap po, Mayor, ng UP Manila at ng UP PGH community na ngayon po ay nakasama namin sa ating programa ngayong gabi. Muli, ating palakpakan ang mutiling alkalde ng ating lungsod ng Maynila, si Mayor Isko Moreno Tumagoso. Yan na nga. So, hindi lamang po ang Christmas tree ang magbibigay saya sa atin ngayong gabi. Kaya, ready na ba kayo para sa ating mga special performers? Dahil sila, ready na. Ang una nating tagapagtanghal ngayong gabi ay ang Med Rhythmics. Ang UP Med Rhythmics is the official dance varsity of the UP College of Medicine. Comprised of individuals fully passionate about their craft, they perform as one team, moving to one beat with one rhythm. Prepare to welcome the spirit of the holidays. So sit back, relax, and enjoy this performance. Once again, let's give it up for Med Rhythmics!
Palakpan po natin ulit ang Medrhythmics for their very outstanding performance. Ngayon naman po, pakinggan muna natin ang isang mensahe mula po sa chair ng Christmas Celebration Committee ng 2025, ang Man of the Hour, si Dr. R.D. Gloria, Dean of the College of Pharmacy. Ayan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpapaulang niyo at sa pagpunta niyo po sa okasyon ito. Binibigay niyo po lahat ng mas malaking kabuluhan at ang importansyang okasyon ito sa inyong pagdalo po dito. At gusto ko pong gamitin ang pagkakataon nito upang unang pasalamatan po. Of course, naging maganda po ang weather natin ngayon, no? Bago po ang araw na to, lagi po namin sinusubaybayan kung uulan ba. Kaya kung napansin nyo, no, ready po talaga tayo para sa ating Christmas celebration activities. Na hindi po tayo hopefully mababasa ng ulan. Pero talagang nagpapasalamat po kami dahil naging maganda po ang panahon ngayon. At gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataon na ito para pasalamatan po ang buong committee ng UP Manila Christmas Celebration Committee na naglaan po ng oras, sipag at dedikasyon upang i-organisa po ang buong UP Manila Christmas Celebration. No, hindi ko na po kayo iisa-isahin pero kilala niyo po kayo at maraming salamat po. No? Pati na rin po sa lahat ng tumulong at tutulong pa para mas mapaganda po at mas maging talagang successful po ang ating mga programa ngayong taon. Gusto ko pong pasalamatan ang Mu Sigma Phi Fraternity para po sa inyong pagdisenyo ng ating Christmas tree dito sa PGH. Pati na rin po ang Citilia po sa pagtulong po ng ating Christmas tree. Ang ating PGH Christmas Celebration Committee, PGH Office of Engineering and Technical Services, at ang standby ambulance po natin ng PGH, UP Manila Police, UP Manila Coral, Medrhythmics, Matingkad Dance, pati na rin po sa ating mga MC, yan, pati po sa ating ngayon po na nandito si Yormian, saka si Vice Mayor po. At syempre po, hindi po ako makakalimot sa ating Chancellor, pati na rin po sa buong Chancellor Management Team. Salamat po sa tiwala, sa suporta na binibigay niyo po sa amin para po maorganisa itong okasyon programa ito. Para po balikin ang aking mensahe, gusto ko pong sabihin na napapanood po ang tema natin ngayon. Pasko sa UP Manila, patuloy na nagmamahal, lumalaban at nagmamahal. Sa kabila po ng mga hamon at suliranin na ating kinakaharap, nananatili po tayong buntag. Bilang isang komunidad, hindi po tayo sumusuko. Sa halip, mas pinipili po natin magtulungan, magmahalan, at magkaisa. Naway maging pagkakataon ang pagdiriwang na ito para ipaalala sa atin na sa gitna ng anumang problema, nariyan po ang UP Manila. Kasama din po ang PGH, NIH at lahat na po ng campuses na bumubuo sa UP Manila. Nag-aanap, nagmamahal at lumalaban kasama ng bayan. Ngayon po, nagsisimula pa lang po tayo sa mga programa sa ating UP Manila Christmas Celebration. Sana po ay magkita-kita pa rin tayo sa mga susunod po ng mga gawain at activities po para sa ating UP Manila Christmas Celebration. Kasama na po dyan ang gusto-gusto po at hinihintay po natin at talagang pinag-aanaan po natin ng UP Manila Lantern Parade. At meron din pong salo-salo para sa ating lahat po. At gusto ko na po tapusin ito. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Dean Gloria, for your inspiring message and for spearheading this celebration. Tunay nga na sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin sa araw-araw, talagang ipagdiwang ang bawat ngiti at bawat tagumpay. At of course, maraming magpipili sa ating ngayong buwak nito. Sadyang nakaka-excite talaga ang mga mangyayari sa mga darating na ito. Kaya excited na ba kayo? Yes, I'm very excited na. Excited kayo, di ba maaga ang pamasko sa
inaasahan namin na tayong lahat ay dadalo at makiisa sa mga Christmas activities natin sa mga darating na linggo. Ayan, narito na nga po ang pinakahihintay nating lahat. Ang sabay-sabay na pagsimpi ng ating Christmas tree at ang PGH Bazaar natin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Mu Sigma Phi Fraternity sa kanilang oras at husay na ipinabalas sa pagdidisenyo ng ating Christmas tree. Maraming salamat ang muli, Mu Sigma Phi Fraternity. Pinasasalamatan din po natin si Mayor Isko, si Vice Mayor G at ang City of Manila para sa pag-sponsor ng ating fireworks display ngayon naman ay nandako na tayo sa inaabangan nating lahat. Kasabay po ng pagsindi ngayon ng Christmas tree dito sa UP Manila. Nakikiisa rin sa atin ang UP Manila School of Health Sciences Baler Campus. Inaanyayahan po muli namin si Chancellor T, si Dr. Berba, si Mayor Scott, si Vice Mayor Chi, si Big Gloria para pangunahan ang pagpapailaw ng ating Christmas tree. Inaanyayahan po ang lahat ng humarap sa ating Christmas tree at pagkatapos ay sa kalangitan para sa ating fireworks display. Handa na ba kayo? Sabayan niyo kami sa ating countdown. Simulan natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maligayang Pasko!